Okay. This morning, ang pag-uusapan po natin is about destiny. Amen? Sino naniniwala na meron kang destiny? Sinong nag-iisip na wala na akong pakialam kahit ano pa yan? Ibig sabihin, meron po tayong patutunguhan. Amen? So this morning, God wants us to know our destiny and to fulfill our destiny. So fulfill your destiny. Amen? Sabi sa Proverbs 16:3, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Kailangan ipagkatiwala mo daw sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa para lahat ng plano mo ay magtagumpay. Ibig sabihin, kinocommit mo or pinaubaya mo ang pangunguna ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Amen? Para anuman yung plano mo ay magtatagumpay. Kasi si Jesus Christ ang Lord ng lahat ng desisyon na ginagawa mo sa bawat araw. Sabi din sa Proverbs 19:21, you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Yes, in Proverbs 19, verse 21. Ano ba yung destiny? Sabing ganon, ang destiny, ito yung purpose ng Lord sa buhay natin. Amen? Si Lord talaga ang nagbibigay ng destiny natin. Kasi no one knows. Kahit si Madam Auring, wala na yata si Madam Auring, no? Kahit sinong manghuhula, kahit sikat pa yan, kahit na credible pa yan, kahit na wala pang mintis ang kanyang mga hula, hindi niya kayang hulaan lahat ng patutunguhan nating lahat. Each of the individual. Amen? So, ang Diyos lang ang nakakapagbigay ng destiny sa bawat isa sa atin. Siya lang din ang nakakaalam. Destiny means patutunguhan. So, ibig sabihin, it's more of future. Futuristic siya. Patutunguhan natin at saka makakamit natin in the future. Sino excited sa kanyang destiny? Pati mapapangasawa mo destiny din yun. Amen? Bakit ba ito yung naging destiny ko? Pa nagre-reklamo, no? So, kung ano yung naging destiny. Amen. So, ibig sabihin, meron pa tayong destiny na galing sa Lord hanggat buhay pa tayo. Pakitingnan yung katabi mo. Baka hindi na buhay. Buhay. Okay. Kasi pag buhay, nagpaparamdam yan at may reaksyon. Okay? May response. Destiny is not a sabi ni William Jennings Bryan, meron ako ditong quotation ni William Jennings Bryan. Si William Jennings Bryan po is a former U.S. Secretary of State, 1860 to 1925, during the time of Wilson. President pa si Wilson ng United States. Noong time na yon. Sabi niya, magaling po siya Siya po ay tinaguri ang man of the commoner. Kasi may advocacy siya sa mga common people. Yun yung kanyang pinaglalaban. Destiny is not a matter of chance. It is a matter of choice. Amen? Ang destiny daw natin or ang patutunguhan natin, hindi daw to yung oportunidad lang, nagkataon lang, o pagkakataon lang. Ito daw ay, it is a matter of choice. Pinili, dinesisyonan. Amen? Pinili mo, dinesisyonan mo. This is destiny. It is not to be waited for. Hindi mo siya aabangan. Diba? Hindi mo siya aabangan, kundi siya ay, it is to be achieved. Tinatrabaho ang destiny. Amen? Diba? Gusto mo nga ng matinong lalaki, pero yung mga tinatambayan mo naman, wala namang magiging matinong lalaki doon. Diba? As you plan, as you dream of your destiny, kung gusto mo yung maganda, lalakaran mo siya. Paghahandaan mo siya, tatrabahuhin mo siya. Amen? Our destiny is God's purpose of our lives or for our lives. Amen? Layunin ng Diyos yung ating destiny. Layunin ng Diyos para sa atin. Pinopwesto tayo ng Lord sa tama. Amen? Nilalagay tayo ng Lord sa tamang kalalagayan. At gagamitin niya tayo. Si Lord hindi siya gumagamit ng, magaling to dito ko to gagamitin. Hindi Pero management-wise or human resources management,
will tell us kung saan tumagaling, dito natin ilagay. Diba? Yung visible na galing. Pero si Lord, pag tumatawag siya, mula lang dun sa puso, tapos, ang tinitingnan ng Lord, hindi yung galing ng taong tinatawag niya, kundi yung kakayanan ng Diyos na baguhin yung buhay ng taong yon. At ipihit dun sa parang imposibleng project na pinagkakatiwala niya dun sa taong yon. Amen? Kasi marami na tayong napatunayan sa Bible about this. No? It's so impossible na ganito yung kanyang pinagmulan, tapos dun pa siya ginamit ng Lord mightily. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa tayo. Amen? May pag-asa tayo. Kahit na yung mga nakaraan natin, parang ang dami nating kabiguan, kapalpakan, mga negative na nangyari sa buhay natin. Pag inalaw natin si Lord, pinayagan natin si Lord, na siya yung manguna sa ating destiny, di ba? Lalabas yung mga ibinigay ng Diyos na galing sa atin. Amen. There is a three step in fulfilling that God-given purpose. Pwede nating i-consider itong 3-step pathway to destiny. Yung lalakaran natin patungo dun sa destiny natin, patungo dun sa layunin ng Diyos para sa buhay natin, meron 3 P. So pag-uusapan natin yung 3 P, the promise, the process, and the promotion. Okay? So let's go first to the promise. The promise of destiny. Ipinangako ng Lord sa mga Bible characters mula sa Old Testament hanggang New Testament, specific people na tinawag niya ay meron siyang ipinangako sa kanila. Ang una na medyo madalas nating naririnig na kwento is tungkol kay Abraham. Ano yung destiny ni Abraham na sinabi ng Lord sa kanya? You will be a father of many nations. And during this time, wala pang bansa. Diba? Wala pa. Ipinangako pa lang. So sa kanya, magsisimula para ma-establish ang Hebrew nation. Sa kanya. So starting siya. So mga clueless siya. Clueless siya sa lahat ng pwedeng maganap. Basta ang alam lang niya, nangako si Lord sa kanya, na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Not one, not two, but many nations. So such a big destiny. Such a big promise. Amen? Kung kayo si Abraham, kayo pinangako sa inyo yun ng Diyos, grabe, di ba? Ano iisipin nyo? Baka isipin nyo yung kakayanan nyo. Pero dito si Abraham, nireceive niya yung promise by faith. Amen? Nireceive niya yung promise by faith. Ibig sabihin nitong promise of destiny is a glimpse of destination or sa Tagalog, pasilip sa magaganap. Amen. Amen. So ibig sabihin, through the statements of God na nire-reveal niya sa kanyang mga pinipili na tao, nasisilip nila yung future na sinasabi ng Diyos sa kanila, hindi dahil ipinapakita ng Lord sa kanila, kundi dahil naniniwala sila sa sinasabi ng Diyos. So kapag pala tayo ay naniniwala sa pangako ng Diyos o sa sinasabi ng Lord sa atin, may nakikita na tayo, may natatanaw na tayo na magiging tayo or malalakaran natin. Kasi naniniwala tayo sa pangako ng Diyos. Bagamat hindi natin nakikita literal, sa literal nating mata, dahil maraming negative na nangyayari sa atin, pero pag naniniwala tayo na gagawin ni Lord yung pangako niya, yon ang ibig sabihin na pananampalataya. At yung pananampalataya, nakakakita ng hinaharap. Amen? Nakakakita ng future, yung may pananampalataya. Pangalawa na nakita ko si Moses. Si Moses, ang destiny naman niya to lead the Israelites out from Egypt. Palayain mula sa pagkaalipin sa Egypt. So yun yung destiny niya, yun yung calling niya na ibinigay ng Lord sa kanya. Amen? That was his destiny. Pero ano nangyari? Along the way, si Moses, alam nyo ba na ang kanyang pinangunahan is 3 million? More or less, 3 million people? Pero ang nakarating sa promised land, 2. Even him, hindi na siya pinarating ng Lord sa promised land. Diba? Ibig sabihin ba nun, nagkamali si Lord? Of course not. Hanggang doon na lang yung calling niya.
Amen? So, hindi po, parang si Haring David, tsaka si Solomon. Si Haring David, ang ipinangako sa kanya ng Lord, laging may lahi na magiging hari at leader sa lahi niya. Amen? So, siya yung nagkaisa, pinag-isa niya. Naging powerful and one nation ng Israel under his leadership. Pero sa dami ng nangyari, 'di ba? So may ibang destination na si David. At sabi niya, gusto ko ipatayo yung templo. Hindi pinayagan ng Lord. Kanino binigay yung calling na yon, yung pagpapatayo ng templo? Sa kanyang anak, sa Haring Solomon. Amen? So may specific purpose. Hindi mo pwedeng kanyahin lahat yung gusto mo. The Lord will determine kung ano yung calling or kung ano yung destiny na ibibigay niya sa bawat isa sa atin. In 1 Peter 2:9, sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, si Jesus as their Lord and Master, ay naugnay tayo sa calling o sa covenant, blood covenant ng Lord kay Abraham at sa Israel. Kaya tayo ngayon ay tinatawag na spiritual na Hudyo. We are called as spiritual Jews according to Romans. Kasi blood covenant noon, without the shedding of blood, there is no remission of sins in the Old Testament. And once and for all, Jesus died for us. So tinapos niya lahat ng pagdanak ng dugo. Yung dugo na lang niya, enough na yon for the salvation. So because of that, until now na tayo na tumanggap sa Panginoon, we belong to that covenant, to that blood covenant. Amen? Naugnay tayo doon, kaya tayo ay parang mga Hudyo na rin. Kung ano yung treatment ng Lord sa mga Hudyo, nadadamay na tayo doon. Amen? Because of that blood covenant. At sabi din, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light. So ang destiny natin, hinugot tayo ng Panginoon mula sa kadiliman, ganun din naman i-spread natin yung light sa ibang nasa kadiliman. Pero hindi na natin tinutuloy na mabuhay pa sa kadiliman o sa mga aktibidades ng mundo na hindi gusto ng Lord or kasalanan sa harapan ng Panginoon. Amen. And ano pa? May destiny din tayo na sinabi ni Jesus. Ano yung promise ni Jesus sa Matthew 28:19? Anong sabi niya doon? Go and make disciples of all nations. Diba? And that. So fast forward tayo dun sa verse. And I am with you through the ages. So that is a promise. Kaso si Jesus wala na. Umakyat na siya sa kanang trono ng Ama. Sabi niya, I will be with you through the ages. So, He said, God sent the Holy Spirit. The promised Holy Spirit to us. So si Jesus, kasama pa rin natin sa pamamagitan ni Holy Spirit. Trivia. The Holy Spirit po is not a conscience. Akala ng iba, nung nagtuturo ako ng Bible school, may test sila, yung mga learnings nila about the Holy Spirit. Nagulat ako kasi yung iba, pastor na, yung iba, mga church leaders na matagal sa church, mga church leader na matagal na, pero ang kanilang learnings, akala ko ang Holy Spirit, konsensya lang. Akala ko ang Holy Spirit, pangatlong ranggo. So, God the Father pinakamataas, tapos second yung mataas ay si Jesus, tapos sa ilalim si Holy Spirit. I was really shocked. Pero sila, they really love the Lord. They serve the Lord. Amen? So, trivia lang po sa bawat isa sa atin. So, when we talk to the Holy Spirit, we receive God's promise. Kasi si Jesus nasa kanang trono na ng Ama. So, we have the Holy Spirit, and He is God. Sabi sa katabi mo, the Holy Spirit is God. So how do we talk to God? How do we talk to the Holy Spirit? Paano tayo makikipag-usap sa Holy Spirit? Ang kagandahan, yung ipinangako ng Diyos sa atin, ang banal na Espiritu, pwede siyang makausap ng parang nakikipag-usap sa kaibigan.
Amen? Pero Diyos siya. Hindi siya binabaliwala, hindi siya binabastos. Iginagalang siya kasi Diyos siya. Dapat alam natin yun kung paano tayo makikipag-usap sa Panginoon. Amen? Kaya aayos ka eh. Kasi alam mo, Diyos yung kausap mo. Pero you have a relationship. So, sabi dito, go and make disciples. Destiny natin yan as disciples of Christ. Amen? Na laging mag-aakay ng tao palapit kay Lord. Pero sa Bible, merong isang promise na encourage ako. Lumalakas ang loob ko pag nababasa ko yung story niya. Ito ay story ni Joseph. Hindi po si Mark Joseph Isula, hindi rin po si Joseph Buenafe, o si Joseph Miscriola. Yan. Si Joseph po, si Joseph the Dreamer ng Old Testament. Okay? Ito po yung binabanggit kong Joseph. So we will start from Genesis chapter 37. Ang destiny ni Joseph ay ibinigay ng Lord sa pamamagitan ng panaginip. Through a dream. So let's read our Bible in chapter 37, 5-7 and 9-10. One night, Joseph had a dream, and when he told his brothers about it, they hated him more than ever. Kinuwento lang niya yung dream, nagalit na sa kanya yung mga kapatid niya. Listen to this dream, he said. We were out in the field tying up bundles of grain. Suddenly, my bundle stood up, and your bundles all gathered around and bowed low before mine. Soon, Joseph had another dream. Pangalawang dream. And again, he told his brothers about it. Listen, I have had another dream. He said, the sun, moon, and 11 stars bowed low before me. This time, he told the dream to his father as well as to his brothers. This time, yung tatay na niya yung nagalit. His father scolded him. Napikon yung tatay. What kind of dream is that? He asked. Will your mother and I and your brothers actually come and bow to the ground before you? Nagkukwento lang po siya ng kanyang panaginip. Nag-overthink na po yung mga brothers niya. Tsaka yung kanyang tatay. Na nag-overthink na to the point na nagalit sa kanya ng matindi yung kanyang mga kapatid. Nayabangan sa kanya. Yung alam mo, yun yung nagkukwento ka ng panaginip mo na ikaw yung bida. Siyempre sa panaginip, sino ba naman ang bida? Eh di siyempre ikaw, di ba? So pagka nagkukwento ka, ikaw yung bida, yung mga iba para, di ba, yabang naman ito? Di ba? Nawawala yung understanding na panaginip lang niya yung kinukwento sa'yo. Di ba? Inuhusgahan mo na siya agad. Eh dito yun ang nangyari, nahusgahan si Joseph. Kinukwento lang naman ang panaginip. So anong problema do? Kinuwento lang naman yung panaginip. So ang Lord, maraming pangako, amen? Meron ngang isang research na 365 daw yung promises ng Lord. Ibig sabihin, in a year, may isang pangako ang Lord, di ba? So, bawat isang araw, pwede kang manghawakan ng isang pangako ng Lord. Bahala na kayo kung i-research nyo yan. Siyempre, kanya-kanyang research yan. Di ba? Kung gusto nyo patunayan na 365, ay di maghanap kayo. Di ba? Bilangin nyo. Amen. Pero ako, ang alam ko, marami talagang pangako si Lord. Maraming pangako ang Panginoon. Tinutour niya tayo, ginagala niya yung isip natin at yung pananampalataya natin sa pwede niyang gawin sa buhay natin through His Word. Kaya lang, yung promise ng Lord, di ba, Lord, thank you, Lord. Naalala ko noon, dami nagpa-prophesy sa akin. I'm not saying naman na merong totoo or merong hindi totoo na mga gano'n, no? Pero may mga nagpe-pray over sa akin, you're going to be an intercessor sa malaking gawain, tapos si Pastor Vidal will be a pastor of pastors. Siyempre talagang iyak, grabe Lord, talaga ba? Di ba? Parang overwhelmed ka na ganun yung ini-speak nila, no? Dinideclare nila. Akala mo ganun lang kadali. Nung nag-start kami dito sa 13, I am full of hope. Puno-puno ako ng pag-asa na, wow, gagamitin kami ng Lord, magsa-start kami ng church. Di ba? I was so in love with that plan, with that project na binibigay ng Lord sa akin. Kaya lang along the way, di ba? Ang daming mga ang daming bashers, ang daming ayaw sa'yo, si pastor lang gusto,
'Diba? Tapos sasabihan ka pa ng kontrabida kung hindi lang daw dahil kay pastor, aalis na sila sa church. Lord, asan ka? Okay naman tanggap ko naman yung destiny ko Pero bakit ganito kahirap? Di mo man lang sinabi sa akin, Lord, ganito pala kahirap. 'Di ba? Si Joseph, marami siyang naranasan Tingnan natin, lahat ng promise ni Lord, nakakamit mo yan through process. Pag may promise, merong process. Yun ang nakakalimutan natin. Yun yung na-overlook natin sa buhay spiritual, yung process. Because we choose our own way to get to the destiny that God has promised us. Pero na-overlook natin na meron pa palang process na binibigay ang Lord. So pangalawang point natin is process to the destiny. Sabi dito sa 1 Peter 1:6-7, so, be truly glad. There is wonderful joy ahead. Even though you must, grabe no? Abiya, may matinding kagalakang magaganap. Pero, maraming pagsubok na mararanasan. Kasi sabi niya, even though you must endure many trials for a little while. Diba? These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. So let's break down kung ano yung process na pinakita sa 1 Peter chapter 1:6-7. Number 1, nakita natin dyan, in verse 6, nakita natin dyan, endure many trials. Endure many tests. In other version, not 1, not 2, not 3, not 4, not 5, but many. Pag sinabi mo many, hindi nilagyan ng figures, maaaring napakarami niyan. Nakakapagod bilangin. Sino na dito yung nagsabi na, grabe naman, sunod-sunod naman tong problema ko? Di na ako tinantanan ng problema. Diba, kahinga ko pa lang nung isa, kakasolve pa lang nung isa, ito na naman. Sisigaw ka uli, Lord, nasan ka? Diyan ka pa ba, Lord? Baka naglakaw-lakaw ka na, Lord. Gumala ka na, Lord. So, number 1, endure many trials. Alam nyo ba na marami rin talagang drama sa Bible? In the Old Testament, si Jeremiah, isa yan tsaka si Ezekiel. Alam nyo ba na yung calling ni Jeremiah, ang tindi? Si Jeremiah, tsaka si Ezekiel, ang calling nila, mag-preach sa mga taong hindi makikinig sa kanila. Sino dito gusto mong mag-preach? Tapos sabi nila, hindi makikinig yan sa'yo. Bakit mo pa ako tinawag, Lord? Di naman pala makikinig sa akin to mga to. Diba? Kaya si Jeremiah, lagi siyang naiyak. Sabi nga, he was the weeping prophet. Diba? Ang title niya, The Weeping Prophet. Lagi siyang miyak. Kasi talaga namang nakakaiyak. Na with all the goodness of God, from exile na ginather ng Lord yung mga Israelites, from captivity ginather sila, pero grabe pa rin yung kasalanan, hindi pa rin sila tumitigil. Yung paglalapastangan nila sa Diyos, di pa rin tumitigil. And to the point na si Jeremiah mismo, di ba? These people are turning against him na. Siya na yung papatayin. Siya na yung under threat ang buhay. Kaya meron siyang sinabi sa Jeremiah 15:18. Sabi niya, why then does my suffering continue? Bakit tuloy-tuloy naman tong paghihirap ko? Why is my wound so incurable? Parang wala naman ng lunas tong mga sugat ko. Parang hindi na ako gagaling, Lord. Diba parang sunod-sunod naman ito, kailan ba ito matatapos? Sabi niya, your help seems as uncertain. Lord, yung tulong mo, walang kasiguradiwan kung kailan darating. As a seasonal brook, like a spring that has gone dry. Dry na dry.
Di ba? Yes, sumusunod siya kay Lord. Pero hindi ini-invalidate ni Lord yung kanyang nararamdaman. At meron siyang access na sabihin yung kanyang nararamdaman sa Panginoon. Kaya nga, thank you talaga sa Bible and thank you sa mga writers sa Bible. Kasi we can relate, di ba? Pwede dating ipasok yung mga sitwasyon natin na walang invalid na pakiramdam. Kasi nakaka-relate tayo sa mga sinasabi dito sa Bible, sa mga story. So kung susumahin natin to, kung i-summarize natin, parang sinasabi, why do I hurt so much? Bakit sobra na tong sakit na nararanasan ko sa buhay ko? I can't bear this pain anymore. Hindi ko na to kaya. Suko na ako. Diba? So yun po. Pero alam niyo po ba, yung ginawa ng mga kapatid ni Joseph sa kanya, what Joseph's brothers did to him was worse than killing him. Sabi nga, mas matindi pa daw kung pinatay na siya agad, at least di na siya naghirap. Pero dito, ang dami na pagpapahirap yung naranasan ni Joseph dahil sa kanyang mga kapatid. O sabi dito, in verses 37. Yeah, kailangan po natin ng proof, Kuya Ding 37, 5, 8, 18 to 20, 23 to 28, and 31 to 32 ng chapter 37 ng Genesis. So I want you to take notes, no? Para at least pagka nagbalik tayo ng bahay, pag-aralan natin. One night, Joseph had a dream. And when he told his brothers about it, they hated him more than ever. Ayan. Check natin yung sequence, no? Habang nagkukwento siya, lalo siyang kinaiinisan. His brothers responded, so you think you will be our king? Do you? Do you actually think you will reign over us? And they hated him all the more. Inulit na naman. Because of these dreams, when Joseph's brothers saw him coming, they recognized him in the distance. So nakita nila si Joseph paparating, may dala-dalang pagkain para sa kanila. Habang dumarating siya, as he approached, they made plans to kill him. Grabe, no? Mula sa galit, patungo sa plano na siya ay patayin. Here comes the dreamer, they said. Come on, let's kill him and throw him into one of these cisterns. Cisterns, balon. We can tell our father a wild animal has eaten him, then we'll see what becomes of his dream. So when Joseph arrived, his brothers ripped off the beautiful robe he was wearing. Then they grabbed him and threw him into the cistern. Now the cistern was empty. There was no water in it. Pwedeng mamatay dahil walang oxygen, masasuffocate. Then just as they were sitting down to eat, they looked up and saw a caravan of camels. May dumating na mga negosyante, mga merchants, coming toward them. It was a group of Ishmaelite traders taking a load of gum, balm, and aromatic resin from Gilead down to Egypt. So papunta ng Egypt itong mga Ishmaelites. Judah said to his brothers, what will we gain? Ano mapapakinabang natin kung papatayin lang natin yung kapatid natin? So sabi, para mapagtakpan natin yung crime natin, imbis na saktan natin siya, ay ibenta na lang natin siya sa Ishmaelite traders. So pag sinabing traders, no? Barter yon, no? Parang may exchange, no? Ibebenta din, buy and sell, parang ganon. After all, he is our brother, our own flesh and blood. And his brothers agreed. So when the Ishmaelites, who were Midianite traders, came by, Joseph's brothers pulled him out of the cistern and sold him to them for 20 pieces of silver, and the traders took him to Egypt. Ayan. Binenta uli nila. Buy and sell. Then the brothers killed a young goat and dipped Joseph's robe in its blood. They sent the beautiful robe to their father with this message, look at what we found. Doesn't this robe belong to your son? So in these verses, makikita natin yung pinagdaanan ni Joseph, ang tindi. Diba? So mula doon sa galit, nakita nila dumadating, nilagay nila sa balon, tuyong balon, na delikado, na masuffocate siya. Yung oxygen, di ba? Masusuffocate siya doon. Pero, nagkaroon sila ng ibang idea nung may dumating na mga merchants, binenta nila, tas binenta din dun sa Pharaoh, si Joseph. So, ito yung ginawa sa kanya, no? Tapos, gumawa na lang sila ng storya na napatay si Joseph ng mabangis na hayop. Yun ang kwento nila, magiging kwento nila sa kanilang ama. So, eto na, tuloy natin ang kwento. When Joseph was taken to Egypt by the Ishmaelite traders, he was purchased. Nabili siya ni Potiphar
an Egyptian officer. Potiphar was captain of the guard for Pharaoh. Sabi nga ng karamihan ng mga scholars ay parang general daw ngayon, yung kanyang category. The king of Egypt. The guard for Pharaoh, the king of Egypt. Parang presidential guard, ganon. Yun talagang nasa close hand security ng presidente. Ito naman ng hari. And Potiphar's wife soon began to look at him lustfully. Pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar kasi pogi eh. 'Di ba? Ang pogi na matipuno pa yung katawan, tapos fresh na fresh pa kasi bata pa siya. So talagang pinagnasaan siya nitong asawa ni Potiphar. At sabi sa kanya, "Lika," sabi niya, "tabi tayo, tulog tayo." 'Di ba? Tabi tayo matulog. 'Di ba? "Come and sleep with me," she demanded. But Joseph refused. "Look," he told her, "my master trusts me with everything in his entire household. No one here has more authority than I do. He has held back nothing from me except you, because you are his wife. How could I do such a wicked thing? It would be a great sin against God." So hindi lang niya iniisip na against his master yung gagawin niya, kundi against God. Commitment talaga sa Diyos, no? Yung kanyang buhay, yung lifestyle niya. So, ayun na naman, "Come on, sleep with me." Joseph tore himself away, but he left his cloak in her hand as he ran from the house. Ayan. Nangyari, tumakas siya, nilayuan niya. Alam niyo ba ang mga slave, isa sa kanilang duty is pabanguhin ang pangalan ng kanilang master. So they will build up a legacy for their master. Kaya iiwasan niya na pakialaman yung asawa. Kasi ayaw niya na madungisan ang pangalan ng kanyang amo. So ganun siya kaingat na manggagawa or empleyado. Amen. Tayo ba ay maiingat na empleyado sa ating master? O sinusunod lang natin siya pag nakaharap, pag nakatalikod, sungit-sungit niyan, boss ko, yung boss ko, ang sungit niyan. Diba? So, how are we? Na bilang mga empleyado ng mga employers natin, ng mga pinapasukan natin na trabaho. So, dito grabe, no? Sila, as slave, they build up that legacy para sa kanilang master. Kaya sobrang pag-iingat. Sobrang pag-iingat yung ginawa ni Joseph sa kaniyang tungkulin. So, una, makaka-experience ka ng maraming trials sa process. Pangalawa, itong mga trials will show your faith is genuine. Amen. So, ibig sabihin, hindi talaga makakatakas sa trials? Meron talaga. Kaya ihanda mo na. Isa siguro sa trial ko, yung biglang merong magaganap kay pastor na ipapatawag ni bishop o papupuntahin kung saan, isa sa trial ko araw-araw is, ako yung biglang magpipreach. Hindi ko na alam kung maghahanda na ako o hindi pa o kailan ako maghahanda. So testing yun sa akin kasi lagi na nga nangyayari sa akin pero hindi pa rin ako nagre-ready. But I really thank God. So every time na nangyayari ito sa amin, He gave me message. Amen? Alam niyo ba na itong mensahe na to? Isang upuan lang to. Kasi nga, nung pinasa sa akin, "Ma, pupunta kaming ganito." Ganyan. "Ha? Sino mag-preach?" "Ikaw, preach ka." Ganun lang po kasimple yung conversation namin ni pastor. So it is also a trial for me. Kasi siyempre, hindi naman ako pastor eh. For your information, kahit tinatawag niyo akong pastora, hindi ako pastor. Ang pastor ng simbahang ito ay si Pastor Vidal. Hindi po ako pastora. By title. Thank you that you respect me as pastora. Especially the women and the girls. Pero I am not the pastor of this church. So nanginginig ako dun sa idea na baka makabuild up ako ng something about myself as leader. Diba? Baka kidlatan ako ng Lord. Kasi hindi pwede. So I am just delegated authority lang. Delegated authority ni pastor sa akin.
So it has been a test for me na parang gusto ko nang magpahinga. Kasi di naman ako pastor. Diba? I don't have to be a preacher. By profession, ngayon, I am a teacher. So doon ako binibigyan ng Lord ng pagkakataon na i-enhance, i-hone yung skill na binibigay ng Lord sa akin. Pero in preaching, nakakapanginig talaga when you are preaching. You know what? Yung mga bagay na ayaw mo sa buhay mo, akala mo hindi siya magiging bahagi ng destiny mo, pero mali ka eh. Because the Lord will create a work of holiness in our life. Di ba, nung tumanggap ka sa Panginoon, nung nagsisi ka ng mga kasalanan mo, linis na linis ka sa sarili mo. Amen? Di ba naranasan natin yun? Yan? Parang, we can conquer the world. Kasi nakapagsisi na tayo. Kasi wala nang mga guilty feelings, no? Malaya na tayo. Pero the more na gusto natin na magbagong buhay, na gawin yung tama, the more na hindi natin nagagawa. Na-convict ka na. Na iwasan mo na yung paglaro-laro mo niyan. Kasi nga, hindi ka nakakagising ng 5 a.m. sa morning devotion kasi laro ka ng laro. So, lagi kang puyat. Siyempre, tututukan mo yan eh. Laro yan eh. Diba? Tututukan mo yan. Laro yan. So, napupuyat ka. Nahihigop ang energy mo. So, pagdating sa umaga, lungay-ngay ka. Di ka makagising. Pero, nung na-convict ka, umiyak ka sa Lord. Patawarin niyo po ako, Lord. Thank you, Lord, for the grace. Diba? Thank you, Lord. Binigyan mo ako ng chance makabangon. But the following day, andiyan ka na naman. Tinutukso-tukso. Amen? Lord, akala ko ba, you will never leave me, nor forsake me. Holy Spirit, akala ko ba, you will empower me. You will prompt your control over my life. Bakit parang hindi kita makapa, Lord? Parang wala kang presence sa buhay ko. Ang bilis-bilis kong magkasala. Ang bilis-bilis kong bumagsak. Ang bilis-bilis kong mangutang, aray. Diba, ako po yun, ako yung naaray. Kasi talagang God made a work of holiness in my life pagdating po sa pangungutang. I've struggled so much with that. Grabe, di ba? The more we want to do things right, the more we can't do it right. Pero you know what? In going to our destiny, that is part of the work of holiness of God in our life. Bahagi yun. Yung paggawa ng ginto, di ba yung nilulusaw, yung ginto, ganyan. Kapag sinabi palang 10 carats yung ginto, ibig sabihin nun, hindi puro. Di ba? So pag sinabing hindi puro, nahaluan. Sabihin mo sa katabi mo, nahaluan ka. Ginto ka naman, kaya lang nahaluan ka. Tinubos ka ng dugo ni Jesus, ginto ka. Pero nahaluan ka. Amen? So pag sinabi mong 10 carats, tapos sinulusaw daw nila yan, may tumatalsik daw yan na impurities. Ano yung impurities? Bronze, copper, iba't ibang mga metals, materials, na dinadagdag, kunyari singsing, para matigas. Kasi dati po nagkaroon ako ng, itong singsing po na to na binili ni pastor sa akin is 18 po to, 18 karat. Pero yung kinasal po kami ni pastor, yung ate po niya, niregaluhan kami ng 24 karat. So that is pure gold, right? 24 karat, pure gold yun. So nagregalo siya sa amin, wedding ring namin. Kaso ang natira lang na wedding ring, yung kay pastor, kasi nung hino-hold up po kami, na-hold up po kasi kami noon, pinagbubuntis ko si Dan. Pinagbubuntis ko si Dan parang 4 months, si Dan sa tiyan ko, na-hold up kami sa may Makati. Tapos si pastor nakaganon, hawak ako niya yung wallet, nakaganon. So hindi nakita yung ring niya. Ako nakita. So nakuha yung akin. Yun po ay malambot. Pagka puro po malambot, sabi mo sa katabi mo, pag puro, mabilis sumunod. Pag nahaluan, matigas ulo.
Kasi karamihan ng alahero, kailangan nilang haluan. Para may 10 karat, may 18 karat, para matigas. Mag-hold siya in yung shape niya, mag-hold. Kasi malambot pag puro eh. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, pag puro, mabilis sumunod. Pero hindi naman yun nakikita ngayon pa. Amen? May mga sablay pa tayo. Kaya nga, during the process, we are talking about the process, okay? During the process, nilalagay sa apoy, nilulusaw yung gold. So, ang matitira na gold doon, masiseparate talaga yung mga ibang mga sangkap or metal. Tapos makikita doon yung tunay na ginto. Tapos, magpo-form na naman sila ng alahas, hahaluan na naman nila ng ibang metal na materials. Kasi parang 10 karat, 18 carats. May 21 carats ba? Parang meron 21 carats. Pwedeng ganun, no? So, parang ganun din yung buhay natin. Tinatrabaho tayo ng Lord. So lahat pala ng nangyayari sa atin, bahagi para ma-reach natin ang ating destiny. There is a work of holiness in our life. Bakit nangyayari na parang hindi naman tayo bumabait? The more that we want to read the Bible, we don't read the Bible. The more we want to read the Bible, the less we read the Bible. The more we want to attend the devotion, the more we don't attend the devotion. Amen. Ang pinakamatindi doon, pag nag-guilty ka, hindi ka na magpapakita. Diba? Pero may work si Lord ng holiness sa'yo. Kaya lumalabas yun. Hindi mo pa ba alam na ganyan ka pa kaloko? Kala mo mabait ka na? Kaya pala may ganun. Kasi ni-expose tayo ng Lord. Parang, Lord, ganito pa pala ako kaloko. Kala ko okay na ako eh. Kala ko bait-bait ko na eh. Ilalabas ni Lord yun. Yun yung work of holiness ni Lord eh. Kailangan may sitwasyon ka lagi na mapundi ka. Talagang lumabas lahat. Maghurumentado ka. Diba? Lahat ng galit na meron ka sa puso mo. Nilalabas yun ng Panginoon. Because He's working His holiness in our life. Amen? Tapos bigla, re-rebuke mo pa yung sarili mo eh. Di ba? Pagka minsan nag-iisip ka ng masama, re-rebuke mo yung sarili mo. I rebuke you. Last one ang iniisip mo. Tapos, nag-yosi ka pa. I rebuke you. Minsan yung yosi pa yung nire-rebuke mo eh. Di ba? Minsan, re-rebuke mo yung sarili mo. I rebuke you. Ikaw yung works of the flesh. In Jesus' name. Di ba? You know what? You cannot cast out the works of the flesh. You need to crucify the works of the flesh. Di pwedeng, in Jesus' name, lumayas ka sa akin. No. Patayin mo yung desire na yan. Pako mo yan sa krus. I-lay down mo yan sa harapan ng Panginoon. Lord, hirap na hirap ako dito sa area na to ng buhay ko, Lord. I'm giving it all to you, Lord. Wala naman akong sariling solusyon eh. I've tried everything, Lord. Wala akong solusyon. So surrender it to the Lord. Wala ka palang solusyon. Di ba't pinagtatagal mo pa yung paghihirap mo? Na pwede naman nating isuko sa Panginoon. Nagtagumpay si Joseph, no? Natakbuhan niya yung sexual immorality. Pero kahit natakbuhan niya yon, anong nangyari? Nakulong pa rin siya eh. Kasi gumawa ng storya tong asawa ni Potiphar eh. So nakulong siya sa hindi naman niya kasalanan. 10 years, nakulong siya. And in the 10 years na yun, may nakilala siyang dalawa. The cupbearer and the baker. Yung susunod na mga verses po sa Genesis 37. Tapos, yung baker, nagkaroon sila ng dream, tapos, na-interpret yun ni Joseph, na-share ni Joseph yung goodness ng Lord, na-share ni Joseph yung power ng Lord, hanggang sa ma-interpret niya. Tapos, eventually, nakalaya yung cupbearer, tapos yung baker namatay. Sabi niya dun sa pagka nangyari na yan sa inyo, bago pa makalaya yung cupbearer, huwag niyo naman akong kalimutan na baka naman, mabanggit niyo lang sa hari. Wala naman talaga akong kasalanan. So, kumbaga parang, please ha,
Pero alam niyo bang nakalimutan ni cupbearer si Joseph? Nakalabas na siya, umabot pa ng 2 taon. So yung 10 years niya plus 2. So nag-12 years pa siya sa kulungan. Pero nung maalala, yun, nakalabas na siya. Amen? Doon pa lang siya nakalabas kasi naalala na. So sabi dito, pangatlo, faith is tested as fire tests and purifies gold. Ano yung greatest test ni Joseph sa tingin nyo? The greatest test of Joseph is, can he proclaim God's goodness when he didn't see it evident in his life for 10 years? Puro, parang kumbaga sa terminology natin yan, puro kamalasan ang nangyari. Di ba? Yung terminology natin, mga secular terminology natin, puro kamalasan. Tapos, may 2 kukwentuhan niya tungkol sa dreams. Tapos, ikukwento niya yung goodness ng Lord. Di naman niya nararanasan. Alam niyo kung bakit niya nakwento yung goodness ng Lord? Yung power ni Lord? Nakafocus siya sa destiny niya. Yun ang tinitingnan niya, gagawin ako ng Lord na leader. Diba? Pagka dinefine mo yung leadership niya, over Jacob eh. So, ibig sabihin, over Israel. Diba? Over Israel, over his clan, over his family. And ano ba yung naging title ni Joseph later on? He became the preserver of a nation. Kasi nga, tagutom, di ba? Wala na sanang pag-asa, pero through Joseph, nakakabili sila ng pagkain. And binla si Joseph na ilagay sila sa magandang kalalagayan. Na-preserve yung isang pabagsak na bansa. Yun yung calling. Di ba? Yun yung destiny ni Joseph. Antindi, di ba? And nakafocus siya dun. Imagine, hindi mo nararanasang mabuti ang Lord sa'yo, pero ikukwento mo sa iba na mabuti ang Diyos. But the secret is, focus on the destiny. Focus on the promise of God in your life. Then you can endure these many trials. 5 things according to 1 Corinthians 10:5-12. 5 things. From these verses, there are 5 things that kept the Hebrews from their destiny. Ito po yung ine-explain ni Paul sa Church of the Corinth, yung nangyari kila Moses. 5 bagay bakit hindi nakarating ang karamihan. So, ilan ang nakarating sa Promised Land? 2 lang. Si Caleb at si Joshua. Ibang generation na yun yung susunod, younger. Yung adults, ang binabanggit ko yung younger generation na yung karamihan. And even Moses, silip lang. Sabi ni Lord, ang destiny mo, silip lang. Silip lang sa Promised Land. Nanginayang talaga siya doon kasi paulit-ulit yung binabanggit yun Diba? So nanginayang talaga. Pero wala tayong magagawa. Yun na yung binigay sa kanya ng Lord kasi may ginawa siya Number 1, idolatry. Magsamba sa Diyos-Diyosan. Diba? Kaya hindi natin ma-fulfill yung destiny. Meron tayong ibang love. Hindi si Lord yung una. Hindi si Lord ang number 1 sa buhay natin. Hindi si Lord ang priority natin. May iba tayong Diyos-Diyosan. Kahit hindi naman rebulto, pwedeng Diyos-Diyosan Yung gadget mo ba, napapabayaan mo ba yan ng mga 1 oras? Naiiwan mo ba yan? May mga times ba na hindi mo yan dinadala sa lamesa habang kumakain ka? Sa CR. Minsan dinadala mo pa nga yan That becomes an idol when you do that. Kasi you can't get away with that Hindi mo maiiwan Si Lord naiiwan mo. Di ba? Hindi ka nagde-devotion, hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagbabasa ng Bible. So iniiwan mo si Lord. Pero there's something in you or someone in you na sabi ni Lord, bitawan mo na, ayaw mo pang bitawan. Diba? Idolatry, sexual immorality. Grabe yung ginawa nila dito, yung multiple, yung sinatawag nila na orgies. Alam niyo ba ibig sabihin ng orgies? Yung habang sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan nila, nagsisex sila, tapos nag-exchange partner sila. Yun po ang ibig sabihin ng orgies. That's really abomination before the Lord.
And it was really happening during those times. Multiple sex. Orgies. Kasi kala nila more na nakakapag-worship sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. With that kind of practice. Then tempting Christ. Pinapawalang bisa or ini-ignore si Jesus Christ. Kasi during the time of Moses, yung Mount Horeb, that symbolizes the rock. The rock is Jesus Christ. So, ang nabastos talaga nung time na yon ay si Jesus Christ. Kasi yun ang sinasabi ng mga Bible scholars, no, ng systematic theology, na yung rock na yon that symbolizes Jesus Christ. Hinampas-hampas ni Moses, di ba? Lasting after evil things. Di ba, yung may cravings ka, pero naglalayo sa'yo sa Lord. Grumbling and complaining. Ito parang ang babaw lang, pero humahad lang pala sa destiny natin, yung reklamador. Pakitanong yung katabi mo, reklamador ka ba? Huwag na mag-overthink, magtanong lang. Hindi satisfied doon sa sagot eh. Reklamador ka kaya? Walang judging. Huwag tayo mag-judge. Ano lang yung sinabi ko? Tanong lang kayo. Wala na mag-overthink, okay? Sabi nga nun dito, God was not pleased with most of them. Kasi ito yung ginawa nila, no? Itong 5 ginawa nila, kaya 2 lang ang nakarating sa promised land. Almost all of them died in the wilderness. The adults died in the wilderness. So, parang Lord complaining, hindi ko na makakamit yung destiny ko dahil lang sa pagrereklamo ko. Parang ang babaw naman nun, Lord. Minsan di naman tayo nagrereklamo talaga sa bibig. Pero nakikita ni Lord yung puso mo. Ang dami mong pagdududa, ang dami mong what if. Diba? Bakit kasi ginagawa pa tong ganitong system eh? Dami-daming ginagawa eh. Pwede namang attend na lang pag Sunday. Tama na yun, huwag na mag-cell group. Diba? Unti-unti sa puso mo nakakabuo ka ng mga reklamo. Nakikita ni Lord at naririnig ni Lord yan. Kahit hindi mo sabihin. 3 types of people in life. Una, Christians who complain. Parang sabi niya, Lord, di ko gusto tong ginagawa mo sa buhay ko. Parang may something, parang kulang. Parang hindi ko naman to kailangan. Parang hindi naman fair. It's so unfair. Diba? So unfair. Number 2, Christians who fear God. Pag sinabi mong fear, hindi yung nanginginig ka sa takot kasi nakakatakot siya. Hindi. Kundi, nilirespeto mo siya. Na iniingatan mo yung kilos mo na makagawa ka ng mali at makagalit sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng Christians who fear God. And unbelievers, those who do not believe that Jesus Christ was God incarnated, live in the flesh, and dwelt among us. Amen? And the Savior, the only Savior of salvation, for salvation. Diba? Ito yung mga unbelievers. Baka mamaya meron tayong ganong pa rin na, kala natin born again na tayo, pero meron pa tayong ganong pagdududa. Grabe si Joseph, no? 12 years in the dungeon. Yung kulungan kasi nila, dungeon eh. Sa ilalim. Focus pa rin. Kahit gano'n nangyari sa kanya, focus pa rin siya sa destiny niya. Tayo siguro, no? 1 year lang, 18 months lang, na nag-iintay tayo dun sa dreams natin, upset na tayo. Or worse, ayaw na natin kay Lord. The only one that can get you out of your destiny is you. Sabi mo sa katabi mo, ikaw lang yan. Para hindi mo makuha yung destiny mo, ikaw lang yan. You cannot shorten your refining, but you can lengthen it until you come out shining like gold. Sabi ko nga dito, ouch. Diba? Hirap ka na. Puro reklamo ka. Lord, tapusin mo na to. Ang tagal na nitong paghihirap ko, tapusin mo na, hindi mo daw kayang gawin yun. Pero sa ginagawa mo, pinahahaba mo yun.
Sa pagrereklamo mo, pinahaba mo yung paghihirap mo. Amen? Pero, pag tumigil ka na, you will come out shining like gold. Amen? Naalala ko yung isang song Oh Lord, please don't ever stop working with me till you see I can be all you want me to be. Kasi itong song na to, parang dumadaan siya sa apoy. Na parang tinitest siya ng Lord. Sabi niya, I am willing, Lord. Kahit hirap na ako, I am still willing, Lord. Amen? I want to read the verse in Job 23:8-10. Nung si Job po ay nagsasuffer po ng matindi, ito po yung verse na sinabi niya, I go east, but he is not there. I go west, but I cannot find him. I do not see him in the north, for he is hidden. I look to the south, but he is concealed. But he knows where I am going, and when he tests me, I will come out as pure as gold. Yung pangatlo ko pong point is promotion. Promotion from the fulfilled promise of destiny. Ano po yun? That people and the world would receive the revelation of Jesus Christ because of us, through us. That is a great, great promotion for all of us. Na makilala si Jesus sa pamamagitan natin. Your destiny is determined by your daily decisions. Crucify the works of the flesh daily. Focus on your destiny. Submit to the Lordship of Jesus Christ in spite of who you were. Yung nakaraan mo. Who you are now. Kung sino ka ngayon. And who you will be. Kung magiging sino ka pa sa mga darating na araw. Let us pray. Naranasan mo ba na parang nag-iisa ka na lang? Naranasan mo na ba na parang inabandon na ka? Mga taong inasahan mo pero nilaglag ka, iniwan ka. Mga taong akala mo kakampi mo at tutulong sa'yo. Pero dahil meron din silang mga pangangailangan, hindi ka na nila masamahan. Lahat ng ito ay paraan ng Diyos. This is His work of holiness in our life towards our destiny. Para maranasan natin na siya lamang. Sa Kanya lamang tayo dapat tumawag. Siya lang ang pagmumulan ng tunay na tagumpay ng ating buhay. Can we make a gesture na parang inaalay natin ang mga kamay natin sa Lord? Because hands symbolizes productivity. Dealing natin sa business, dealing natin sa trabaho natin. These hands are working hands. These hands can produce good things. These hands can be agents of generosity and prosperity, abundance. These hands can help other people who are in need. Just raise your hands to the Lord right now. Father, as we raise our hands to you, we allow you. We allow you to work on us so that the beauty that you created in us will come out, Lord. That influence for other people, Lord, hindi yung nariringgan nila kami, puro na lang problema. Kundi, kapag kausap nila kami, Lord, ang maririnig nila ang kabutihan mo. Ang paraan ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon, bagamat nakakaranas ng mga kahirapan sa buhay, punong-puno ng pag-asa at pagpapalakas ng loob ang aming mga bibig, Panginoon. We will work out, Lord. We will coordinate. We will cooperate with how you works in our life, oh God. How you work in our life, oh God. Father, we submit everything to you. We surrender our life to you, God, from this day forward, oh God. Salamat
na akala namin nag-iisa kami, nandiyan ka pala nakasubaybay. You allow us na akala namin nag-iisa kami para makita namin na ang dami mong binigay sa amin para lumabas ang galing namin, Panginoon. Kompleto na, Lord. Lahat ng ginawa mo sa amin, O God, for us to be able to face all the challenges in life, God. At nakasubaybay ka. Hindi mo kami kailanman iniwan o pinabayaan, Panginoon. Thank you so much, God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Let's